tandaan natin, mga kapatid. Tandaan natin ito. Ito yung totoo talaga na mayroong kanya-kanyang direksyon ang Diyos sa buhay natin. Totoo po yan. Hindi po ako kontra dyan. May plano sa iyo ang Diyos na iba yung layunin niya sa akin, mga kapatid. Ganon din naman ako. May layunin sa akin ang Diyos na hindi katulad sa iyo. Okay? May personal dealing ang Panginoon. Okay? May personal plan ang Panginoon. Pero tandaan natin, mga kapatid, ito. Kung may direksyon ng Diyos sa bawat tao, may direksyon din ng Diyos sa church ng Panginoon. Kaya kailangan nating malaman yun. Dahil doon sa pag-aalam o pagsusumikap mong malaman yung personal mong direksyon sa Panginoon, doon yung maraming nawawala. Kasi akala nila si Lord yung nagdidil sa kanila, hindi pala si Lord. Hindi si Lord. Kasi hindi nila alam eh. Sarili lang nila eh. Hindi nila alam kung si Lord yung nakikipag-deal sa kanila, yung kaaway o sarili nila. Okay? Yan kasi ang pwedeng makipag-usap sa iyo eh. Pag mag-isa mo lang pero pag may kasama ka, di may kakausap sa iyo. Pero pag mag-isa ka lang, ang pwedeng kakausap sa iyo, mga kapatid, pwede kang ma-deceive sa dalawa eh. Pwedeng ikaw yung kumakausap sa sarili mo at ang kaaway. Intindihan niyo, mga kapatid? How can you be so sure na si Lord yung kumakausap sa iyo? Kaya ang hirap pag mag-isa mo. Naintindihan ba natin ito, mga kapatid? No? Mahirap pag mag-isa ka dahil yung salitang pumapasok sa isip mo, yung direksyon ng buhay direksyon na pumapasok sa isip mo para sa personal mong buhay, napakalaki, mga kapatid, no? Isa lang yung tinig ni Lord, isa yung tinig ng kaaway, at isa yung tinig mo. Okay sana kung tinig ni Lord, at saka tinig mo. Di ba? Okay sana yun. Okay sana yun, mga kapatid, no? Tinig ni Lord, yung magbibigay siya ng direksyon personally, tinig na naman ni Lord, magbibigay siya ng personally, at tinig mo. Okay? Pero hindi eh. Hindi. Pag mag-isa ka, ayan. Pag mag-isa ka, wala kang kausap, nasa kwarto mo ikaw, hinihiling mo sa Diyos. Ang personal na plano mo ng Diyos sa buhay mo, mahirapan ka dahil tatlo yung pwedeng kumausap sa'yo. Okay, ulitin ko, si Lord, si kaaway, at si ikaw ang pwedeng kumausap sa'yo. Kaya nga ito, malalaman mo naman yung personal dealing sa'yo ng Panginoon when you go with the body of the Lord in the church, dahil safe ka doon, mga kapatid. Safe ka doon. Dahil mayroong direksyon ng Panginoon sa katawan niya, sama-sama kayo doon, iisang mensahe, amen, merong mga leaders doon sa church, at may pastor doon sa church, na ginagamit ng Panginoon to lead us in the Lord's pasture na maabot natin. At yung mga tanong mo sa bahay ninyo, yung mga tanong mo labas sa simbahan, minsan, aminin natin yung totoo, mga kapatid. Pag nasa simbahan tayo at nakakarinig tayo ng pangangaral, minsan naririnig natin doon. Amen. Ganun ako noon, mga kapatid. Kaya nga, I am excited to attend. Dahil I want the Lord to speak to me. Very safe, mga kapatid. Very safe. Lord, kausapin mo ako sa pangangaral. Ngayon kasi iba na eh. Ngayon, iba na, mga kapatid. Pag mayroong mga ngaral, tinitingin ng mga membro sa tao eh. Ganon ngayon eh. Ganon ngayon. Ay, hindi ako yan, si ano yan. Kaya ititingin nila eh. Ganon ngayon. Kami noon, mga kapatid, bago pupunta sa church, kaya nga excited kami mag-church kasi kakausapin ako ng Panginoon Lord, kausapin mo ako, bigyan mo ako ng direksyon. Kaya, pag nakikinig kami ng pangangaral,
Personal yun, mga kapatid, sa Diyos. Dahil hindi naman kami nananalangin kay pastor eh. Pastor, bigyan mo ako ng direksyon. Hindi. Kay Lord tayo nananalangin sa bahay natin. Pero pagdating sa church, napaka-safe. Dahil hindi kaaway yung maririnig mo sa likod ng pulpito, mga kapatid. Amen. Hindi sarili mo yung maririnig mo sa likod ng pulpito, kung hindi mensahe ng Panginoon. O kaya hindi pa tapos si Pastor mangaral, umiiyak na ako dahil I take it personal. Ang mensahe ng Panginoon, mga kapatid. Okay? Kaya, huwag kayong dadalo lang para may pag-pray ni Pastor. Hanapin niyo yung direksyon ng Diyos sa buhay natin. Okay? Hanapin natin. At sabi ko, kung mag-isa mo lang sa bahay niyo at sa kwarto mo, delikado dahil pwede kang kausapin ng kaaway, pwede kang kausapin ng sarili mo. Hindi ka safe dyan. Hindi ka safe dyan. Dahil pag sarili mo yung kumausap sa'yo, ang sabi ng Bible, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Lalong-lalo na hindi ka safe pag sa kaaway. Okay, sana kung ang laging kumakausap sa iyo ang Diyos. But how can you be so sure? Yun yung tanong. Paano ka makakasigurado si Lord talaga yung kumakausap sa iyo? Pero pag pumunta ka sa church, kasama mo yung mga tao doon na may naghahangad din ng personal na dealing ng Diyos sa buhay nila, at beyond that, nagkakaisa kayo na hingin din sa Diyos yung dealing ng Diyos sa church. Okay? Ang kakausap sa iyo doon, hindi ikaw, hindi ang kaaway. Itong sigurado, kakausapin ka ng Panginoon sa church, mga kapatid. Amen. Kaya nga napaka-safe sa fellowship. Napakaganda. Okay?